Angkla. Sa gitna ng pagsubok at maraming katanungan, tanging sandigan ang dakilang angkla. Programang hatid ay kaliwanagan sa kasalukuyang panahon. Angkla. Ikaw ang angkla ng aming buhay, tanging ikaw lamang, O Jesus. May mga napapansin ba kayo sa social media ng mga tao na para bang mas marunong pa sila sa mga eksperto? May na-encounter na ba kayo na mga mahilig makipagtalo, halimbawa sa Facebook, na para bang palaging sila lang ang tama? Assuming na hindi sila mga bayarang trolls, ipagpalagay natin na hindi nila trabaho na mang-away lang sa social media. Dito natin makikita ang tinatawag na Dunning-Kruger effect. Dunning-Kruger effect. Ano ang Dunning-Kruger effect? Ayon sa Psychology Today website, the Dunning-Kruger effect is a cognitive bias. A cognitive bias in which people wrongly overestimate their knowledge or ability in a specific area. This tends to occur because a lack of self-awareness prevents them from accurately assessing their own skills. Ayon naman sa mental health website na Verywell Mind, ito ay kaisipan kung saan people believe they are smarter and more capable than they are. People believe they are smarter and more capable than they are. If you don't know something, you also don't have the ability to recognize that you don't know it. Ang Dunning-Kruger effect ay isang kalagayan o takbo ng pag-iisip kung saan nag-aakala ang isang tao na marami na siyang alam tungkol sa isang issue. Subalit ang totoo, kakaunti pa lang ang kanyang kaalaman tungkol dito, o baka mali pa ang kanyang pagkakaintindi sa pinag-uusapang paksa. Akala niya magaling na siya, subalit kulang pa pala ang kanyang kakayahan. Akala niya magaling na siya, subalit kulang pa pala ang kanyang kakayahan. Ito yung nagmamalaki na bukas ang kanyang isipan, ngunit sarado pala ito. Dito natin napapatunayan ang katotohanan ng sinabi ng 18th century poet na si Alexander Pope na a little knowledge is a dangerous thing. A little knowledge is a dangerous thing. Kamakailan, nakita na naman natin ang Dunning-Kruger effect dahil sa kaguluhan sa pagpapalit ng liderato sa Senado. Ang biruan nga, dumami na naman ang Facebook lawyers. Dumagsa na naman kasi sa ating feed ang samut-saring mga pananaw. May mga opinyon na may batayan. Mayroon namang iba na wala. Normal lang naman kung magkaiba ng pananaw o opinyon ang mga abogado sa pag-interpret ng mga batas. Subalit may mga hindi naman abogado na malakas pa ang loob na kinukontra ang mga talagang abogado. Lumalabas pa na mas pinapaniwalaan pa nila ang mga influencers o mga vloggers kaysa sa mga eksperto. Parang kapag may issue tungkol sa isang laro sa basketball o laban sa boxing, sinasabing dumadami
ang online sports analysts. Noong nakaraang pandemic, matatandaan na dumami ang mga Facebook doctors na nagmagaling sa COVID at sa bakuna. Ang Dunning-Kruger effect ay bunga ng isinagawang pagsasaliksik ng mga psychologist na sina David Dunning at Justin Kruger ng Cornell University sa New York noong 1999. Nakita nila na ang pagmamarunong na bunga nga ng Dunning-Kruger effect ay dahil sa kakulangan sa tinatawag na metacognition. Metacognition. It is the ability to analyze one's own thoughts or performance. Ang metacognition ay ang kakayahan na suriin ang sariling isipan at gawain. Ayon nga kina Dunning at Kruger, those with limited knowledge in a domain suffer a dual burden. Not only do they reach mistaken conclusions and make regrettable errors, but their incompetence robs them of the ability to realize it. Dahil kulang ang kanyang kaalaman o kasanayan, nagkakamali ang taong dumaranas ng Dunning-Kruger effect sa kanyang mga konklusyon. Ang problema, kadalasan, hindi niya alam o hindi niya matanggap na may kakulangan siya. 3 bagay ang nangyayari. Una, they tend to overestimate their skill levels. They tend to overestimate their skill levels. Na-exaggerate niya ang kanyang kaalaman o kakayahan. Pangalawa, they fail to recognize the genuine skill and expertise of other people. They fail to recognize the genuine skill and expertise of other people. Hindi niya nakikita na kailangan niyang makinig o matuto mula sa ibang tao. Kasi nga, ang tingin niya, siya lang ang magaling. At pangatlo, they fail to recognize their own mistakes and lack of skill. They fail to recognize their own mistakes and lack of skill. Ang tawag dito ay blind spots. Blind spots. O hindi niya nakikita ang kanyang pagkukulang o pagkakamali. Ayon sa psychosocial rehabilitation specialist na si Kendra Cherry, this is because no matter how informed or experienced we are, we all have our areas of ignorance. You might be smart and skilled in many areas, but no one is an expert at everything. This is because no matter how informed or experienced we are, we all have our areas of ignorance. You might be smart and skilled in many areas, but no one is an expert at everything. Sa madaling sabi, hindi lahat alam natin. Hindi lahat alam natin. At hindi sa lahat ng bagay ay magaling tayo. Hindi sa lahat ng bagay magaling tayo. 10 taon na ang nakalipas. Lumabas sa isang international survey na kasama ang Pilipinas sa mga bansang apektado ng Dunning-Kruger effect. Ayon sa Ipsos Perils of Perception Report na isinagawa sa halos
40 bansa, kasama ang ating bansa sa mga most ignorant of key issues but also among most confident. Kasama ang ating bansa sa mga bansang most ignorant of key issues but also among most confident. Wala nang ang alam, nagmamagaling pa. Wala nang ang alam, nagmamagaling pa. Mahigit sa 500 na Filipino respondents ang nakapanayam sa naturang survey tungkol sa iba't ibang paksa, katulad ng murder, teenage pregnancy rates, terrorism, at vaccination. Sa naturang survey, una sa listahan sa least accurate ang South Africa. Pangalawa ang Brazil at pangatlo ang Pilipinas. Ayon sa report, despite giving inaccurate statistics on these topics, the respondents from the Philippines were among the most confident about their answers. The respondents from the Philippines were among the most confident about their answers. Kahit mali-mali pagdating sa numero o statistics, kahit kulang-kulang ang batayan, malakas pa din ang loob o most confident ang mga Filipino survey respondents sa kanilang mga sagot sa iba't ibang mga issues. Ayon sa nagsagawa ng survey, there are multiple reasons for these errors, from our struggle with maths and proportions to media and political coverage of issues to social psychology explanations of our mental shortcuts or biases. There are multiple reasons for these errors, from our struggle with maths and proportions to media and political coverage of issues to social psychology explanations of our mental shortcuts or biases. At mukhang hindi nagbabago ang ating problema, sapagkat ayon sa pag-aaral na inilabas kamakailan ng Organization for Economic Cooperation and Development o OECD, Filipino students aged 15 are reported to have poor creative thinking skills. Poor creative thinking skills. Sa naturang pag-aaral, they evaluated the abilities of 15-year-old students worldwide in mathematics, reading, and science. It also assessed their capability to generate and evaluate original ideas that could be translated into effective solutions. They assessed their capability to generate and evaluate original ideas that could be translated into effective solutions. E lumabas sa isinagawang global assessment ng OECD na the Philippines was ranked 63rd out of 64 countries. The Philippines was ranked 63rd out of 64 countries. Pangalawa tayo sa kulelat na bansa pagdating sa creative thinking o malikhaing pag-iisip. 63rd out of 64 countries. Ayon sa nasabing pag-aaral ng OECD, the country received a mean score of 16 in creative thinking
significantly below the global average of 33. The Philippines received a mean score of 16 in creative thinking, significantly below the global average of 33. Isa sa bawat apat na mag-aaral sa Pilipinas, Morocco at Saudi Arabia ang umamin na nababagot o tinatamad silang matuto ng mga bagong bagay. Nagbabala na ang Biblia tungkol sa Dunning-Kruger effect. Ang sabi nga sa 1 Corinthians chapter 8 verses 1 to 2. Babasahin ko sa Magandang Balita Biblia. Alam nating may kaalaman tayong lahat, gaya ng sabi ng iba. Ang kaalamang ito ay nagtutulak sa tao na maging mapagmataas. Subalit ang pag-ibig ay nakakapagpatatag. Ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. Ang kaalaman at ang dagdag na kaalaman ay hindi dapat maging dahilan upang tayo ay magmataas. Kaya nga, ang babala ni Apostol Pablo, ang nag-aakalang may nalalaman siya ay hindi pa nakakaalam ng dapat niyang malaman. At paano makakawala sa Dunning-Kruger effect? Kailangan natin ng kahandaan na patuloy na matuto at mag-aral. The more you know, the more you ought to realize how much you still need to know and how much you don't know. Isa ito sa mga itinuro sa akin ng isa sa aking mga mentors. Mas nadadagdagan ng ating kaalaman, mas dapat nakikita natin na ang dami pa nating dapat malaman at ang dami pa nating hindi alam. Mas nadadagdagan ng ating kaalaman, mas dapat nakikita natin na ang dami pa nating dapat malaman at ang dami pa nating hindi alam. The more you know, the more you ought to realize how much you still need to know and how much you don't know. Hindi natin dapat ina-assume o ipinagpapalagay na alam na natin lahat ng dapat nating malaman. Huwag tayong magmamarunong kahit na nga siguro marunong na tayo. Ayon nga sa Psychology Today, continuing to study a specific subject will also bring one's capacity into a clearer focus. Ayon sa Hosea chapter 4 verse 6, nalipol ang aking bayan dahil sa kamangmangan. Sapagkat itinakwil ninyo ang karunungan, itinatakwil ko rin kayo bilang pari. Kapahamakan ang kamangmangan. At nagsisimula ito sa kawalan ng kagustuhang matuto pa ng mga bagong bagay. Kasama na din dito ang pagtatakwil o ang pagtanggi na maituwid sa maling paniniwala. Ayon sa Proverbs chapter 15, verses 31 to 32, ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman. Ang marunong makinig sa paalala ay mayroong unawa at mabuting pasya. Ipinapahamak ang sarili ng ayaw makinig sa pangaral, ngunit ang nagpapahalaga sa paalala ay nagdaragdag ng kaalaman.
Kailangan tayong maging bukas na makinig. Hindi lang sa mga taong kapareho ng ating pananaw, kundi maging sa mga tao na iba ang pananaw mula sa atin. Makinig tayo hindi lang sa taong sang-ayon sa ating pananaw, kundi kahit na sa mga taong kontra sa ating pananaw. Individuals could also escape the trap by seeking others whose expertise can help cover their own blind spots, such as turning to a colleague or friend for advice or constructive criticism. Isa nga sa obvious na palatandaan ng Dunning-Kruger effect ay yung ayaw na nating makinig kasi buo na ang isip natin sa ating pananaw. Sabi nga sa Proverbs chapter 11 verse 14, sa kakulangan ng tuntunin ang bansa ay bumabagsak, ngunit sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Sa payo ng nakararami, tagumpay ay tiyak. Kaya we need to learn, to unlearn, and to relearn. Kailangan nating matuto, talikuran ang ating maling pananaw, at tanggapin ang bagong pananaw. Matuto tayong maging mapanuri at huwag basta maniwala sa ating mga naririnig o nababasa. Ang payo ng Psychology Today, to avoid falling prey to the Dunning-Kruger effect, people can honestly and routinely question their knowledge base and the conclusions they draw rather than blindly accepting them. To avoid falling prey to the Dunning-Kruger effect, people can honestly and routinely question their knowledge base and the conclusions they draw rather than blindly accepting them. Huwag tayong maghanap ng gusto lang natin na marinig. Hanapin natin ang kailangan nating marinig. Don't just look for what you want to hear. Look for what you need to hear. Huwag yung gusto lang nating marinig. Ang dapat yung kailangan nating marinig. Kasi nga, iniutos sa 1 Thessalonians chapter 5, verses 21 to 22, suriin ninyo ang lahat ng bagay at panghawakan ng mabuti. Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Test everything. Suriin ang lahat ng bagay. Hold on to what is good. Abstain from all evil. Panghawakan ng mabuti. Lumayo sa kasamaan. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay. Ako po, si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, hindi tayo magkakamali ng akala kung sa Diyos tayo ay nakaangkla. Hindi magpapaagos sa hampas ng mga alon kung ang puso'y nakaangkla sa iyo. Malaya at nagtata na lumaya kung mag-ihaya ang iyong mga hanggarin sa mundo. Hindi magpapaagos sa hampas ng mga alon kung ang puso'y nakaangkla sa iyo. Angkla